Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa peso, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili. Pero kami mga tao, di nyo tinutulungan, yung mahihirap, di nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, chichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Kani-kanina lang, pinapanood ko yung press con ng Young Guns kahapon, kaninang umaga. At pinag-usapan nila ito kung sa impeachment ni Sara Duterte at wala pa daw silang natatanggap na anumang endorsement at wala silang naririnig doon sa kapwa nilang mga kongresista tungkol sa impeachment. So kung sa Kongreso, kung sa House of Representatives, sa mga kasama nila, sa mga mambabatas, wala pong usapan ng impeachment. Pero mga kababayan, ito breaking news po. Ngayon lang to mga kababayan. Ito po ang kauna-unahang impeachment complaint endorsement mga kababayan. Kasi ganito kasi ang mangyayari mga kababayan. Mag-endorse sila ng impeachment complaint at ibibigay sa Kongreso, a-actionan ng Kongreso. So ngayon, wala pang aksyon ng Kongreso kasi wala pang impeachment complaint. So ito mga kababayan, ito na po yung hinihintay ng karamihan kasi alam nyo, sa totoo lang, ang dami ko nababasa mga comments na sabi nila, bakit hindi pa impeach si Sara Duterte? Ano ba hinihintay ni Presidente Marcos? At in fact, nagsalita pa si Presidente Marcos na huwag kayong magplano ng impeachment kay Sara Duterte. Di ba? Yung kumakalat na kumakalat na text message na nag-leak. So, wala po sa mga miyembro mismo ng Kongreso yung impeachment. Kumbaga hindi nila priority. Pero mga kababayan, wala silang magagawa kung merong magpa-file na impeachment complaint. Kung may mag-endorso, actionan to ng House of Representatives. Hindi nga lang natin malalaman kung itutuloy ba nila o talaga ba ipopurso nila. May narinig nga ako, depende pa rin yan sa mga kasamahan nila dyan sa Kongreso. Kasi hiwalay po Kahit pa magsabi si Presidente Marcos na huwag niyong ituloy ang impeachment, dito po sa House of Representatives, magkaiba po kasi yan Separate po yan Hindi pwedeng diktahan ng executive itong judiciary at itong legislative body. So hindi pa pwede yun. Magkahiwalay po yan. Hindi pa pwedeng pangunahan ng presidente itong House of Representatives kasi po, iba po talagang legislative. Ang judiciary, iba rin po yan. Iba rin ang executive. So, although may mga suggestion, si presidente, depende pa rin yan sa mga miyembro ng House kung actionan nila yung mga endorsement. Katulad nito, mga kababayan, ito na nga po, dumating na yung kauna-unahang endorsement. Ito mga kababayan, ito yung endorsement. So, yan, ipapakita ko na lang sa screen. Yan mga kababayan. Ang nag-endorse po ng first ever ng impeachment complaint against Sara Duterte ay itong Akbayan. Akbayan. Si Akbayan Representative Percy Sendanya. Siya po ang unang-unang nag-endorse dito sa first impeachment complaint versus Sara Duterte. So, first impeachment, ibig sabihin, pag first, may second, may third. So, marami pa palang nagpaplano magsampa ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Pero ang nauna, etong si Percy Sendanya ng Akbayan. Sabi niya, ito, mga kababayan, ito po yung kanyang komento dun sa kanyang
pagpasa ng endorsement. Sabi niya, "Today, I formally endorse the first ever and historic impeachment complaint filed by our citizens against Vice President Sara Duterte. This moment marks a critical juncture in our nation's demand for accountability. I stand in full support of the brave citizens calling for Duterte to answer for her blatant violations of the Constitution, egregious corruption, and complicity in mass murder. Panahon na para isara ng taong bayan ang bangungot na dulot ni Sara. Vice President Duterte deserves to be impeached for her abuse of power and plunder of the nation's coffers. The Filipino deserve a Vice President who is ethical, accountable, and committed to public service, not one who weaponizes authority for personal gain. The effort to hold Sara accountable is inseparable from the broader campaign to make her father and their allies answer for their high crimes. The Duterte regime's bloody war on drugs claimed tens of thousands of lives, leaving behind a trail of grieving families demanding justice, closure, and healing. Such closure remains elusive while the perpetrators of these atrocities continue to evade accountability and cling to power. Our country must not allow the Duterte family legacy of corruption and mass murder to persist unchallenged. The entrenched culture of impunity and graft will only be dismantled when those who perpetuate and profit from it are held to account. This impeachment complaint is but a first step. It must inspire and pave the way for further efforts to bring the Dutertes and their allies before the altar of justice. We must demand a future free from the shadows of corruption and abuse, a future where power is wielded responsibly and in the service of the Filipino people. Ayan mga kababayan yung endorsement po para sa kauna-unahang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So ito yung hinihintay ng ating mga kababayan. At step pa lang to mga kababayan kasi mangyari nito, ibibigay nila to sa Kongreso. At pag-aaralan po ng Kongreso yan, titingnan nila kung ipopurso nila. At kapag umokay po ang karamihan po dito sa ating mga mambabatas, ayun, sigurado po yan, pag-uusapan yan at i-hearing yan si Sara Duterte. So yan po mga kababayan, breaking news po tayo. Ayan na po yung hinihintay ninyong impeachment case. Tingnan ko nga kung merong kasi yan po yung balita na nakita ko. Ayan po yung kopya ng endorsement. Kaya hindi po yung kopya ng endorsement. Yan po yung yung statement niya tungkol sa endorsement. Ngayon, ito tingnan natin, titingnan ko rito kung meron pa tayong ibang makikitang balita. Sino tayo mag-pwesto sa Pagka-file po, file mo na natin. Sila po yung magpa-file ng impeachment complaint kay Sara Duterte, kay versus Sara Duterte. Ipapasok pa kaya kadali na nangyayari. Okay, so ito pa, breaking news din. Itong Magdalo, Akbayan, mamamayang liberal, ayan, and other groups file for impeachment case versus Sara Duterte. So ang dami na, Akbayan, tapos Magdalo, mamamayang liberal, sabay-sabay na po sila nag-file ng impeachment complaint.
Andiyan pala si Leila de Lima, guys. Social naman natin sa ABS. Hindi pwede rin makipatong. Kuya mo, nasa na? Kuya mo! Kuya mo! Dahil mo akin ah. Ako na tatawa. Ano nangyayari? Talaga ba? Ma'am, dito naman. Live pala, live po ito, live. Excuse me. Okay, so yan mga kababayan. Live feed po yan mga kababayan sa Facebook. At yan po. Okay. So ito pong Magdalo, Akbayan, Mamamayang Liberal and other groups. Ito, nag-file na po ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ayan, kasi nauna si ano lang akala natin si Akbayan lang. Pero kasabay pala yung party list ni former Senator Leila de Lima, pati yung Magdalo. Yung Magdalo naman, party list ng mga kasamahan ni Senator Trillanes. So yun mga kababayan. Ayan. Nako, mukha nga seryoso na po ito at mukhang tuloy-tuloy na itong pagsampa. Ayun nga sinabi ko, ipapasa po nila ito pagkatapos po actionan po ito ng Kongreso. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.